Magandang araw sa inyo mga kabayan. Ito ang mga balita natin ngayong araw. Barangay Matinaw nakakaranas ng matinding pagbaha dahil sa mga basurang nakabara sa kanal. Epekto ng climate change sumasapul sa Pilipinas. Ako po si Ken Lloyd Salamania. At ako naman si Russell Ann Garbo. Ngayon, maghahatid kami sa inyo ng mga nagbabagang balita. Dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang Alerto News Studio. Kami ay walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ngayong araw, tatalakayin natin ang dalawang mahalagang issue ng ating komunidad at bansa, ang problema sa basura at ang lumalalang climate change. Tama ka dyan, Kabayan Ken. Ang dalawang isyong ito ay may malaking epekto sa ating kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Kaya't samahan niyo kami dito sa ating programang Alerto News Studio, kung saan tatalakayin ang sanhi, epekto at posibleng solusyon ng dalawang mahalagang issue ng ating panahon. Para sa ating unang ulat, Barangay Matinaw nakakaranas ng matinding pagbaha dahil sa mga basurang nakabara sa kanal. Naroon ngayon si Kabayan Hans para sa isang live report. Kamusta dyan, Hans? Magandang umaga, Kabayan Ken. Narito tayo ngayon sa Barangay Matinaw, kung saan makikita ninyo sa aking likuran ang mga residente na abala sa paglilinis ng kanilang mga kanal. Ayon sa kanila, matindi ang naging epekto ng tambak ng basura dito. Sige po, maaari po pa kayong interviewin. Kasama ko ngayon si Ginang Kidria, Gining Nelchi at Aling Aiti. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari ko po ba tayong tanongin? Ano po ang ninyo ang dahilan kung bakit dumadami ang basura dito? Alam niyo Sir Hans, kulang talaga ng mga disiplina ang mga iilan. Kahit may basurahan na, itatapon pa rin kung saan-saan. Nako, malaking problema nga yan. At ikaw naman po, Ginang Melchi, ano po sa tingin ninyo ang sanhi nito? Minsan kasi yung garbage truck hindi na makaabot dito kaya napipilitan na lang po ang ilan na sunugin at itapon na lang po sa sunset. At kapag umuulan, bumabaha agad, kaya nalubog ang aming mga bahay at nagkakasakit ang tao. Maraming salamat po kayong mga. Ayon sa DEEN, mahigit 40% ng basura ng bansa ay hindi nakokolekta ng maayos. Kahit malaga ang tawag ng vegetasyon at clean-up drive. At iyan po ang sitwasyon dito sa Barangay Matinaw. Balik sa inyo sa studio, Kabayan Ken. Maraming salamat, Kabayan Hans. Nakakalungkot ngunit nakaka-inspire din na makita ang pagkilos ng ating mga mamamayan. Tama ka dyan, Kabayan Ken. Maliit man na hakbang, malaking pagbabago kapag sama-sama. Naroon naman ngayon sa Barangay Hall si Kabayan Angel kasama ang ating kapitana upang alamin ang mga posibleng hakbang ng pamahalaang barangay. Magandang araw, Angel. Magandang araw, Kabayan Ken. Narito ako ngayon sa Barangay Hall ng Matinaw kasama si Kapitan Sam. Magandang araw, Kapitana. Ano pong ginawa ng barangay upang marisolba ang problema sa basura? Magandang araw rin po. Nagsimula na tayo ng clean-up drive tuwing Sabado at hinikayat namin ang bawat kabahayan na ihiwalay ng tama ang mga nabubulok at hindi nabubulok na basura. Napakaganda po yan. Ano po ang plano nyo para sa kabataan? Magkakaroon tayo ng kabataan alerto. Napakahalagang inisyatibo. Maraming salamat po, Kapitana Sam. Iyan lamang ang ulat mula dito sa Barangay Hall ng Matinaw. Balik sa iyo, Kabayan Ken. Para naman sa pambansang balita, ramdam sa buong bansa ang epekto ng climate change. Tumaas na nga ang heat index sa ilang lugar at naapektuhan na rin ang mga pananim ng mga magsasaka. Kasama natin ngayon via virtual interview si Dr. Ernesto de la Cruz, isang eksperto sa klima. Magandang araw po, Doc. Kamusta kayo? Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa virtual meeting na ito. Ang pangunahing sanhi ng climate change ay pollution, pagkalbo ng kagubatan at ang labis na paggamit ng fossil fuels. Dahil dito, tuloy-tuloy na tumataas at nagiging mas matindi ang bagyo at tagtuyot sa bansa. Totoo po ba, Dok, na patuloy pa rin tumataas ang temperatura sa Pilipinas? Oo, totoo po ito. Ayon sa Pag-asa 2025 report,
tumaas na ng halos 1.2 degrees Celsius ang average na temperatura ng ating bansa sa nakaraang dekada. Dahil dyan, mas madalas na ang tagtuyot sa ibang probinsya at ang pagbaha naman sa iba. Nagkakabahala po talaga iyan, Dok. Ano po kaya ang pwede nating gawin bilang mamamayan? Malaking tulong ang pagtatanim ng puno, paggamit ng renewable energy, at ang pag-iwas sa single-use plastic. Pero higit sa lahat, kailangan natin turuan ang mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating kalikasan. Tama po, maliit man o malaki, bawat aksyon ay may ambag sa paglaban sa climate change. Maraming salamat po, Dr. Ernesto, sa inyong oras. At para naman sa karagdagang ulat, naroon ngayon si Kabayan Melchay sa Mindanao upang kamustahin ang kalagayan ng mga magsasaka. Magandang araw, Kabayan Kent. Narito tayo ngayon sa Mindanao kung saan ramdam na ramdam ang init ng panahon at apektado na ang pananim ng ating mga magsasaka. Kasama natin ngayon si Nanay Ana at Nanay Ellie, ang ilan sa mga magsasakang apektado ng tag-init at kulang sa patubig at ulan. Magandang araw po, Nanay Ana at Nanay Ellie. Kumusta po ang ani natin ngayon? Mahina po anak, dahil sa sobrang init, natutuyo na ang mga palay dahil hindi pa ba na po ng anihan. Halos wala na kami nga anihin, kaya hirap na hirap kami sa pang-araw-araw. Nakakalungkot pong marinig iyan. Ano po ba ang ginagawa niyo upang kahit papaano makaraos sa sitwasyong ito? Alam mo anak, nag-a-adjust na nga lang kami. Nagtatanim na lang kami ng kaya sa init, gaya ng kamote o munggo, pero hindi pa rin sapat kasi walang tubig. Sana nga matulungan kami ng gobyerno kahit water pump lang sa bukid. Yeah, totoo po. Totoo nga yan, no? Napakahirap kung walang patubig at kulang sa ulan. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Ang inyong kwento ay tunay na paalala na ang climate change ay hindi lamang usapin pangkalikasan, ito rin ay usaping pangkabuhayan at pang pagkain. Maraming salamat sa inyo. At yan ang ulat mula rito sa Mindanao, kung saan makikita natin ang ating mga kababayang magsasaka na nagsusumikap sa kabila ng sitwasyon na kanilang nararanasan. Balik dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat, Kabayan Melchay. Nakakalungkot pero totoo. Ang pagbabago ng klima ay direktang nakakaapekto sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Kaya ngayon pa lang, kailangan na natin kumilos at magtulungan para sa isang mas ligtas at mas matatag na kinabukasan. At iyan lamang ang mga balitang aming inihatid ngayong araw. Problema mula sa basura hanggang sa epekto ng climate change. Para sa lokal na antas, kailangan ang tamang segregation at tulungan sa komunidad. Sa pambansang antas naman, kailangan ang sama-samang aksyon laban sa climate change. Mula sa basura hanggang klima, responsibilidad nating lahat ang mag-alaga sa kalikasan. Simulan natin sa ating bahay, barangay at komunidad dahil ang bawat maikling hakbang ay may malaking tulong sa ating bansa. At dito nagtatapos ang ating programa. Dito lamang sa nangungunang numero 1 serbisyo publiko, Alerto News Studio. Walang kinikilingan, Walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang.